Mga Lods, magandang araw sa inyo. So noong nakaraan pala is nag-review ako ng Korean restaurant, yung Jumong sa Poblacion, Makati. And then ang review ko ron is napakaganda. Kumbaga parang nga sa akin, di ba sabi ko, 5 star siya out of 5. Ayon doon sa mga nakain ko, yung kimchi stew, tapos yung samgyeopsal, yung pork, and yung beef na beef belly, parang ganoon, beef bacon, kung ano man yun. Yung manipis, di ba? So, good sa akin yun, yung mga meat nila, ang gaganda. Tapos very fresh yung mga gulay nila at yung mga side dish nila talagang napakaganda ng pagkakagawa. Hindi overly fermented yung yung kimchi, hindi yung parang sobrang asim, hindi naman yung parang sobrang tamis na ginawang parang Filipino na yung lasa. So very authentic yung lasa, nagustuhan ko siya. So what I did nung umuwi na yung misis ko, dinate ko siya ron para birthday celebration niya ulit. So tinanong ko sa nanay ko pala kung ano ba yung tawag doon sa meat na binigay niya sa akin doon sa Korea. Kasi yun daw yung pinakamagandang beef doon sa Korea eh. Sabi niya sa akin, dongsim daw ang tawag doon. So apparently, rib eye pala yun, pero Korean beef. So ngayon, pagpunta ko doon sa Jumong, yun yung in-order ko, yung dongsim. So pero medyo alangan na ako eh. Sabi ko, meron kayang ganun. Kasi kaya ako nag-aalangan. Kasi sinabi ni Miss Jessica So, ni Ma'am Jessica So, apparently, di umano, na sa Korea daw, parang nagkaroon pa yata daw ng issue, daw, na ayaw nilang nag-export ng Korean beef kasi doon lang konti na nga eh. Tapos mag-export pa sila. So, according din sa nanay ko, malamang daw na totoo daw yung kasi konti lang daw talagang Korean beef sa Korea. And kahit yung mga common people daw, hindi raw gano'n nakakakain nun kasi sobrang mahal nga. So, papakita ko sa inyo yung itsura. Sobrang ganda talaga ng itsura, di ba? So, ngayon, yung sabi ng nanay ko, dongsim daw. So, in-order ko, dongsim, doon sa Medjumong. Nung dumating, itsura pa lang, malayo na. Hindi siya yung kagaya na sa nanay ko. Kung sa itsura, kung yung sa nanay ko, 10 out of 10, ang tingin ko doon nasa mga 5 lang. As in, kalahati kagad bumagsak yung expectations ko. Ngayon, nung niluto namin, manipis kasi dumating eh. Yung sa nanay ko kasi makapal eh. Tinikman ko, masarap naman siya kung hindi ko natikman yung sa nanay ko. Kung i-compare sa nanay ko, 10 stars yung sa nanay ko, yung 3 stars lang talaga. Pero masarap pa rin naman siya. Tapos hindi ko nagustuhan yung medyo manipis siya. Okay? So, US rib eye yata siya eh. Parang gano'n ang binigay nila. So mga lods, ang ginawa ko na lang is umorder ako, yung next order namin, nung naubos namin yun, yung usual na in-order ko, yung samgyeopsal, yung beef, tapos umorder kami ng ng dumplings. Hindi pa rin naman ako pinaya ni Jumong, masarap pa rin yung mga dumating na pagkain. Pati yung mga side dish nila talagang saktong-sakto yung pagkaka-ferment. Kagaya na sinabi ko sa inyo, iba nga daw ang style ng kimchi pagka mainit ang panahon. Sabi na nanay ko, ganun daw. So hindi siya over-fermented, hindi masyadong maasim, tama-tama lang at hindi naman masyadong matamis na parang pang Pilipino na yung lasa. Pagkatapos, pati yung mga tofu nila, fresh na fresh, pati yung labanos na kimchi, ganyan. So, para sa akin, okay pa rin si Jumong. Masarap pa rin, okay pa rin kumain doon. Yun lang, kung hahanapin ko yung Korean beef na binigay sa akin ng nanay ko, mukhang hindi nila kayang ibigay sa akin yun. So, siguro ito na lang. Meron ba sa inyong nakakaalam na meron ganong klaseng beef na, o halos ganon, pati yung lasa siguro. Kung merong nakakaalam sa inyo or kung meron mang nakakapanood nito na may Korean restaurant, sige, willing akong puntahan yan. Titikman namin ng misis ko kung ganyan ba talaga yung beef na naibigay sa amin ng nanay ko. So, yun lang. Challenge din yun. And gusto ko rin reviewin yung restaurant na yun. So, yun lang mga lods ha. Thank you!